Chapter 4. You're back to hating me again? Tanong ni Gray nang titigan lang siya ni Ranaya pagkatapos siya nitong pagbuksa ng pinto. May hawak na walis tambo ang dalaga. Magulo ang buhok na basta na lang yatang itinaas. Nang silipin niya ang loob ng bahay ay nakita niya ang mga nagkalat na gamit. I told you, I don't hate you. Kaya pala hindi mo ko pinapansin kahapon? Nagkita sila kahapon ni Ranaya pero hindi siya binati ng dalaga. Kausap niya ang mga pinsan nitong lalaki nang dumaan ang dalaga pero hindi naman siya pinansin. Busy? Nakibit balikat si Ranaya. Naka-mandatory leave ito tulad ng sinabi ng tatay nito. Kung hindi pa raw nagkasakit ang inang ng dalaga ay hindi ito magtutungo sa probinsya. Ngayon nga ay 3 araw na itong naroon. Nagbibisi-bisihan ako para naman may magawa ako dito. Kaya pala ikinalat mo na yata ang lahat ng gamit ninyo dito sa bahay. Nilingaw ng dalaga ang kalat. Baka gusto mo ng tulong, offer niya. Hindi ka busy sa farm mo? Farm, ang madalas nitong itawag sa kanyang lupain. Walang magawa sa bahay kubo. Abala ang mga tao sa pagtatanim at pag-aani ng palay, kaya wala akong makakwentuhan. Dahil abala ang mga tao sa anihan at patuloy pa rin ang pag-ulan-ulan ay wala mo nang gumagawa sa bahay ni Gray. Naiintindihan nilang mag-ama na kailangan ng mga trabahador sa palayan sa panahong tulad niyon. Tamang-tama na lang din na kapag wala nang ibang pagkakakitaan ng mga tao ay uumpisahan muli ang paggawa sa kanila. Total ay malapit nang matapos ang gapasan at mangilan-ngilan na lang ang nagsi-second crop at komportable naman sila sa bahay kubo. Ang mga alaga mong baboy at manok, baka pinababayaan mo na doon. Saad ni Ranaya. Pero alam ni Gray na paraan lang iyon ng dalaga para paalisin siya. Pinaliguan ko na yung mga baboy kanina, sagot niya. Paminsan-minsan ay siya ang gumagawa niyon. Malayo sa ginagawa niya sa Maynila pero nag-e-enjoy siya. Nasaan si Daniel? Pinalayas ko sandali at nanggugulo lang dito sa loob. Napangiti siya. You could really be mean if you want to. Kunwari ay umismid siya. Alam niyang sa likod ng pagsusungit ni Ranaya at pagiging matapang ay nagtatago ang pagiging malambot nito. Hindi pa ba obvious? Ranaya, nasasanay na akong ganyan ka. Aniyang humalukip-kip at tumitig sa dalaga pero mabilis itong nag-iwas ng tingin. Umalis ka na nga dito at ipagpapatuloy ko pang ginagawa ko. Hanggang kailan ang bakasyon mo dito? Sandaling natigilan ng dalaga, tila nililimi kung sasagutin ang tanong niya o hindi. 3 weeks. Wow, ang haba. I'm on it 2 weeks, mandatory leave, 1 week regular leave. Kailangan kong mag-ubos. 10 lang ang pwede kong itira for this year. Dahil kung hindi, mafu-forfeit yon. Sayang naman, might as well use it. Ganyan kadami ang leave mo? Naipon ang naipon. I guess we'll see each other often then. I'm on vacation too. Si Papa muna sa Maynila dahil may mga aayusin ding papeles doon. Wala kang mga project na ginagawa? I have, pero nandun naman ang mga engineers para mag-take over. Bakit nga ba ako nagtataka? Ikaw nga palang may-ari ng negosyo. Ani Ranaya na umismid pa. Kailangan ko rin namang magbakasyon. Kung kailangan ako doon, malapit lang ang Maynila dito. Ikaw lang naman ang nagsasabing malayo. Sige na at naiistorbo kita. I'll see you later. Tinalikuran ni Gray si Ranaya pagkatapos. Napailing siya sa biglaang pagdedeklara niya ng bakasyon. Totoong nasa Maynila ang kanyang papa pero dapat ay babalik na rin siya bukas. Subalit hayon at nagdesisyon siyang magbakasyon. Wala siyang project na hawak ngayon. Nakafocus kasi siya sa paperworks dahil sa pagre-retire ng kanyang papa. Isa pa, naroon naman si Adam, ang kaibigan at kasosyo nila sa business.
Napailing naman si Gray nang maalala ang rason ng pagbabakasyon niya. Mula sa kanilang balkon ay hindi maiwasan ni Ranaya ang mapabuntong hininga habang pinapanood ang walang sawang pagbuhos ng ulan. Natapos na niyang panoorin ang mga DVD na dala. Tinatamad naman siyang magbasa dahil tiyak na aantukin lang siya. Ilang araw ng tulog at kain lang ang kanyang ginagawa at nararamdaman na naman niya ang pagbigat ng katawan. Tita Blue, maya-maya ay tawag sa kanya ni Daniel. Kanina pa ito abala sa kanyang iPad. Hinayaan niya ang pamangkin na magpipindot doon dahil ayaw pa nitong matulog. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang pamangkin na pinagkakaabalahan niya. They were stuck together. Lalo na at wala itong makalaro dahil may pasok ang ibang bata sa kanila. Idagdag pa, hindi sila makalabas dahil umuulan. Titila lang iyon sandali pero maya-maya ay muling bubuhos. She was getting bored. Nilinis na niya ang buong bahay mula nang umuwi siya. Siguro, bukas ay bakuran na naman ang kanyang aayusin. Aayusin niya ang mga tanim. She was planning to have an out-of-town trip sa Palawan o kaya ay sa Cebu. She wanted to try travel alone. Tumingin na siya sa flights nang makareceive ng tawag mula sa kanyang ate Marife. Sinabing may trangkaso ang kanilang inang. Ayaw raw ipasabi sa kanya ng inang, kaya ang ate ang nagsabi sa kanya. She canceled her supposed trip at napauwi sa kanila. She planned to stay at least a week. Kaya lang ay biglang nagdrama ang kanyang inang na marahil daw ay ayaw na niyang umuwi sa kanila nang sabihin niyang babalik din agad siya sa Maynila oras na gumaling ito. Magaling na ngayon ang inang niya at kasalukuyan na ngang nasa bahay ni Gray. Sinabihan na ni Ranaya ang inang na huwag nang magtrabaho kina Gray pero sinabi nitong wala naman din daw itong ibang pinagkakaabalahan at hindi sanay nang walang ginagawa. Mas magkakasakit daw ito kung nakaupo lang lagi sa bahay. Tita Blue, muli ay tawag ni Daniel kay Ranaya. 2 taon na ang pamangkin niya at nag-uumpisa ng maging madaldal. May mga pagkakataon nga lang na nagiging clueless siya sa mga sinasabi nito dahil tila alien ito sa pagsasalita. Kaya nga nagugulat siya na naiintindihan ng mga magulang niya ang pinagsasabi ng bata. Noong isang araw, habang nakaupo si Ranaya sa papag sa kanilang balkon, ay iniabot ni Daniel sa kanya ang isang libro. Ang sabi ng inang niya ay mahilig na raw itong magbasa. Binasahan nga niya ang pamangkin na mga pangalan ng hayop at namangha na kilala nito ang mga nasa picture, maging ang nililikhang tunog ng mga iyon. Bakit? Sagot ni Ranaya. Bang! Bang! Tugon ng pamangkin, nakangiti. Hawak nito ang baril-barilan na nakatutok sa kanya. Hindi napigilan ni Ranaya ang pagtawa. Maging si Daniel ay tumawa na rin na tila naiintindihan ang kanyang pinagtatawanan. Bang! Bang! Muling saad ni Daniel. Nakatanga lang si Ranaya sa pamangkin hanggang sa makuha niya kung ano ang gusto nitong mangyari. Bang! Bang! Ulit nito. Ah! Tugon niya. Mandusay siya sa papag at nagkunwa-kunwari ang patay. Tumili pa si Daniel nang makita ang ginawa niya. Napatawa siya habang nakapikit ang mga mata. Nang bumangon siya ay lumapit ito at inihagi sa kanya ang isa pang baril-barilan. Hawak ang sariling baril, tumakbo ang pamangkin niya at papasok sa kwarto. Napailing si Ranaya nang pulutin ang baril-barilan na ibinigay ni Daniel. She was 29 years old and she would be playing guns with her nephew. Napailing siya pero bumaba pa rin sa papag. Nasaan na kaya si Daniel? May narinig siyang hagikik sa kwarto ng kanyang mga magulang kaya doon siya pumasok. Nakita na niyang nakasiksik ang pamangkin sa gilid ng kama pero kunwari ay hindi ito nakita. Daniel, muling tawag ni Ranaya.
Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang lalo pang sumiksik ang pamangkin sa kama. Lalo siyang napangiti. Pagkatapos ay naglakad patungo sa pinagtataguan nito. Nang magtama ang kanilang mga mata ay tumili si Daniel kasabay ng pagbangbang niya. Humandusay ito sa sahig na tila patay rin. Mabilis na tumakbo si Ranaya palabas ng kwarto at magtutungo sana sa balkon para doon magtago, pero nagulat nang bumangga siya sa isang red na pader. Red? Kailan pa naging pula ang kanilang dingding? Umangat ang kanyang paningin. She met Gray's eyes. Mabilis siyang napaatras. Hey, easy. Hinawakan nito ang braso niya nang muntikan na siyang mawala ng balanse dahil sa kanyang paglayo. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gray, pero noon naman lumabas si Daniel sa kwarto ng mga magulang ni Ranaya. Tita, bang, bang! Malakas na saad ng kanyang pamangkin. Napaungol si Ranaya at pikit matang napaupo sa sahig. Sa sahig lang siya tumitig. Alam niyang pagtatawanan siya ni Gray at ayaw niyang makita iyon sa pagmumukha nito. Maya-maya nga narinig niyang tumawa ang binata. Inis na sinipa niya ang paa nitong nasa harap niya, pero lalo lang lumakas ang pagtawa nito. Wala siyang nagawa kundi ang mag-angat ng tingin. She saw him grinning when their eyes locked. Inis na inirapan niya ang binata. You kicked me. It means you're still alive. Akong bahala sa'yo. Igaganti kita kay Daniel. Dugtong nito. Pinaikot ni Ranaya ang mga mata dahil mukhang makikisali pa si Gray sa laro nilang magtita. Nang balingan niya si Daniel ay hindi na niya makita ang pamangkin. Nagtago na naman ito. Ni hindi pinansin si Gray na kung tutuusin ay kasundurin ito. Hindi ka pwedeng sumali sa laro namin dahil wala kang baril, sikmat niya. Anong wala? Meron. Tumaas ang kilay ni Ranaya nang umangat ang kamay ni Gray sa kanya. His index finger was pointing at her while his thumb was pointing upwards and the rest of his finger were banded together. He made an imaginary gun using his hand. Bang! Baliw! Napapailing na sikmat uli ni Ranaya. Back at you. He grinned. Well, tama nga yatang sabihin baliw na siya. Minsan ay hindi na niya naiintindihan ang damdamin kay Gray. There were times that she did not like him and times when she was into him. Gaya na lang ngayon. Nang ilahad ni Gray ang kamay para alalayan sa pagtayo si Ranaya, ay walang pagdadalawang isip na tinanggap niya iyon. Para lang muling magulat nang maramdaman ang tila kuryenteng dumaloy sa kanilang pagitan. Marahil ay naramdaman din iyon ni Gray dahil may dumaang kung anong emosyon sa mga mata nito. Pumikit si Ranaya at saka bumitiw. Tumalikod siya para hanapin si Daniel. Ramdam niya sa kanyang likuran ang pagsunod ni Gray. Maliit lang ang bahay nila kaya gustuhin man niyang makalayo sa binata ay hindi niya iyon lubusang magagawa. Nang magtungo siya sa silid ng mga magulang niya ay wala roon ang pamangkin. Maging si Gray ay nakihanap. Nang balingan niya ang binata ay umiling lang din ito. Lumabas sila ng kwarto at nagtungo naman sa silid ni Daniel. Nakasunod pa rin sa kanya si Gray habang palingalinga. Wala sa kama si Daniel. Nang harapin ni Ranaya si Gray, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nasa likuran nito ang pamangkin. Bang! Bang! Nakangiting wika ni Daniel. Am I supposed to be dead? Tanong ni Gray sa kanya. Yes, you are. Okay, catch me. What? Pero bago pa na ituloy ni Ranaya ang sasabihin ay bumagsak na si Gray sa kanya. Instinctively, her hands wrapped around him. Muntik pa siyang matumba dahil doon. Mabuti na lang at nayakap siya nito kaya na-steady niya ang pagtayo. His head was on her shoulder. Ramdam niya ang bigat ng binata pero naagaw iyon ng init na nararamdaman niya mula sa katawan nito.
She tried to ignore what she was feeling. Ang pamangkin naman niya ay nakamata lang sa kanilang dalawa. Barilin mo si Daniel, bulong ni Gray. She shivered when she felt his breath on her neck and ear. Naramdaman din niya ang pagigpit ng kamay nito sa kanyang katawan. Siniko niya ang binata at nakita itong ngumiti. I won't release you hanggat hindi mo binabaril ang pamangkin mo. Bang! Napipilitang saad ni Ranaya. Otomatikong humiga si Daniel sa sahig kasabay ang mas malakas niyang pagsiko kay Gray na tumawa lang. He was enjoying what was happening at her expense. Bilis, magtago na tayo, wika ni Gray. You are enjoying this, akusa niya. I am. Hinila nito ang braso niya palabas ng kwarto. Lumabas si Gray patungong balkon para doon magtago pero hindi sumunod si Ranaya at sa halip ay nagtungo siya sa kanyang silid upang doon magtago at para lumayo na rin dito. She did not like what she was feeling towards him. That feeling was becoming more and more familiar. Sumiksik siya sa espasyo sa pagitan ng kanyang kama at aparador at doon nag-isip. Pero hindi pa man nakakapag-umpisa sa gagawin ay muling bumukas ang pinto ng silid ni Ranaya. Ang akala niya ay si Daniel ang pumasok pero nagkamali siya. Instantly, Gray's eyes met hers. Lumapit ito sa kanyang kinatatayuan. Huwag ka dito. Makikita tayong pareho. Wika niyang pinandilatan ang binata. Maluwang pa naman. We'll fit together. Wika naman ang binata na mas lumapit pa. Sumiksik lalo si Ranaya sa espasyo hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likod. Gray stepped closer. Pigil niya ang paghinga at kinagat ang ibabang labi upang hindi ko mawala ang pag-anas. They were so close at naroon na naman ang init na naramdaman niya kaninang nakayakap si Gray sa kanya. Alam niya naglalaro lang sila pero hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Suddenly, she was feeling a different game between them. Their bodies were not even touching but she was very aware of him. Ipinikit niya ang mga mata para mawala ang mga ganoong ideya sa kanyang isip. Ranaya, anas ni Gray. She opened her eyes slowly and saw him staring at her. His stare moved down from her eyes to her lips. She sucked in her breath when he lightly touched her face. Ranaya, muling anas ng binata. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Her breathing started to become labored. Nakarinig si Ranaya ng pagbukas ng pinto pero binaliwala niya iyon. Kahit nang makarinig siya ng bang-bang ay hindi niya pinansin. Maging si Gray ay ganoon ang ginawa. He was just looking at her intently with his hooded eyes, their lips almost touching ng arg! Saad ni Gray kasabay ng pagkarinig ni Ranaya ng malakas na tok. Mabilis na natutup niya ang bibig nang lumayo ang binata. Napahawak ito sa likod. Noon niya nakita si Daniel na nakatingin sa kanila habang nakangiti. Binato niya ako ng baril, paliwanag ni Gray. Nakita ni Ranaya ang baril-barila ni Daniel na nasa sahig. Hindi niya alam kung matutuwa sa ginawa ng pamangkin o hindi. Mabilis niya itong nilapitan. Gray almost kissed her. She should thank her nephew for coming in time. Pero hindi pa rin niya maaaring pabayaan na lang ito sa ginawa. Bakit mo binato si Tito Gray ng baril? Bad iyon, aniya. Kinarga si Daniel. Hindi na tayo maglalaro. Pero nanatiling nakatingin sa kanya ang pamangkin habang nakangiti pa rin na nakatingin kay Gray. Kawawa naman si Tito Gray, dagdag niya. Masakit ba? Nakangiwing baling niya sa binata. I'm fine. Sabihin mo kay Tito, sorry, utos ni Ranaya sa pamangkin. Wika naman ni Daniel. Mabilis niya itong hinalikan sa pisngi.
at yumakap naman ang pamangkin sa kanya. Appear na lang tayo para bati na tayo, saad ni Gray. Oh, appear na kayo ni Tito. Mabilis iyong sinunod ni Daniel. Kiss pa, dagdag ng binata. Sinunod uli iyon ng kanyang pamangkin. Ginulo ni Gray ang buhok ng bata pagkatapos. Pero nagulat si Ranaya nang mabilis din siyang halikan ni Gray sa pisngi. Pinandilatan niya ito. I love to kiss you on the lips but not in front of your nephew. Nitong tumitig sa kanya. There was that feeling again. Kumurap-kurap si Ranaya. She opened her mouth to say something but she stopped. She heard him gasp and then extended his arms as if to touch her cheek. She closed her eyes instantly. Hinintay niya ang pagdampi ng kamay ni Gray sa kanya pero lumipas ang ilang minuto na hindi siya nito hinawakan. She opened her eyes. Tinitigan siya ng binata pagkatapos ay inilagay ang kamay nito sa buhok. I'm going. Maya-maya ay saad nito at umalis na ng tuluyan. End of chapter. Kung bago ka pa lang dito, please click the subscribe button para makapag-subscribe ka sa channel ko. Thank you.